Hi guys, today let's discuss DEX and how to sell your tokens if it's on profits. Again, this video is a global discussion. If you want to update the current subtitle, you can just click close captions and then select settings and select your preferred language guys. So ngayon ay nandito tayo sa may assets tab. We have these like a DEX tokens. Ito. So, as per checking dito guys, no, ayan. So, meron tayong PNL na 252. Ibebenta ko na ito. And let's go back muna dito. Last time we discussed kung ano nga ba yung mga criteria ko dito, especially dito sa may DEX, no. So, like for example, let's go to DEX. Ayan. So, we just discussed yung mga criteria natin dito, like for example this one, meron siyang badge. Ayan, so makikita natin yan dito guys, no? So let's go back muna sa home, and then like for example, let's check DEX, and then we'll give some example lang dito guys, no? So like for example, itong si Cash. Ayan, so dito guys, no, once na ma-select mo ay makikita mo na dito yung mga other options. I just discussed this on the previous video, like for example the info, data, and yung risk nga dito, no. So we just discussed that other criteria on cross-validating dito ng DEX, no. So right now we have like on the assets, ayan, check natin itong NPC. So itong sa NPC, let's try to sell and then check natin yung kanyang chart dito. I think way back December something. Ayan, meron tayo dyang EMA 20. So, nakapag-set tayo dyan. I think makikita naman natin dito yung sa settings, no. Ayan. And then, historical orders lang. Palitan muna natin ng 4 hours. So, makikita natin dito kung saan tayo nakabili. Ito. Ayan. So, dito natin siya nabili. And then, bumagsak pa nga ito guys, no. That's the risk. Naka-hold naman ako dito is that meron tayo pa ring profits, no. So, yung mga other confirmations dito guys is that like, ito, verified na din to, no. And, yung crossover ng 20 EMA sa 4 hours, ayan. Again guys, no, itong video natin today is just for ideas lang. I'm just sharing my experience dito and I just want to answer feedback from the community, and this does not qualify as an investment or financial advice guys, no. Hindi pa ako financial advisor, and I just want to share my experience nga lang dito. Yun, isa sa mga other option din dito or criteria ko is that yung mga crossover sa EMA, no, on the 4 hours time frame. Ayan, and then after that, price goes up. Nag-consolidate lang siya dito ng bahagya. Tapos, we can see or we can add volume din guys. Ayan, makikita natin. Nagkaroon siya dito ng decent volume. And then the price goes up, no. We can also add MACD. Yan yung pinaka-MACD niya. After the sell-off, we can observe ng momentum sa MACD, no. Ayan, before siya umangat. So ngayon, let's have some example lang. Like for example, gusto ko na siya ibenta. Punta lang ako dito sa trade. And then sell 100% lang. Ayan. And then sell NPC. And then confirm. Ayan. And transaction submitted. So, masisell na siya dito. If ever man na magkaroon siya dito ng confirmations na executed na yun, no? So, magiging USDT na yung NPC natin. So, right now, ayan. So, naka-pending pa siya. I think it takes like a few minutes. It depends dito, guys, no? Kasi ito, your on-chain transaction is complete and your assets are on the way, no? So, meron lang siya ditong estimated arrival na like 1 minute, something. Ayun. So, nag-confirm na. And magiging USDT na yun, guys. Ayan. So, na-add na siya dito sa USDT natin. And, yun lang siguro yung isa sa mga downside, no? Pag nagbebenta ka sa DEX, kasi it takes time na ma-confirm comparing sa mga centralized exchange na instant, no? If ever na i-market order mo. So, since dadan pa yan ng on-chain, it takes a few seconds, no? So, as we observe dito. So, yun. Naging USDT na yun, and meron na tayo ditong profits, no? Isa sa mga strategy yan na taking profits. So, ganun lang yung idea dito, guys. And we have added lang dito ng EMA 20. If ever man na maganda yung price action nito, like for example, this one. And then, verified, meron siyang
magandang price action na nakita dito natin, and yung mga criteria guys, no, ayan, no. So info, data, risk, bali na discuss ko naman na ito. Ayan, meron siyang 1 cautions dito, makikita natin dito sa may details niya, no. Sa may risk tab lang makikita. So ganun na siya guys dito na mag-work. And then sa pag-add naman na itong EMA guys, mayroong option naman dyan sa baba itong EMA. Ayan, and then punta lang sa settings. And then like for example, indicators. And then EMA. And then ito guys, no. So you can just edit like for example 20. EMA 1 lang yung naka-activate sa akin. We can add multiple EMAs dito or indicators. Pero on my end, I only added 1, no. So naka 20 yung settings. And then save. Go back. And makikita mo na siya dito, no, ito. And sa pag-add naman ng mga oscillators for cross-validation, itong volume and then itong MACD, andito lang siya sa gilid. Ayan, meron ding RSI dyan. Makikita natin. Tanggalin lang natin. And then stochastic, meron din. Ayan. So you can just add naman dito volume and the MACD. So tap nyo lang ito. Tick nyo lang and then if ever na maging light yan, ibig sabihin ma-add na siya dito, no. So ganun lang siya guys dito na mag-work. Let's go back. Ayan. And let's go back home, no. So sa app na ito is available yung like for example, if meron ka mga airdrop, you can just withdraw papunta sa mga e-wallets, and like for example GCash, and then banks sa may P2P trading lang guys, no. And then other campaigns pa dito makikita mo, like for example itong per trading competition with the 200k USDT prize pool, and then yung mga flash earn, no, yung mga free airdrops meron din dito. So you can explore dito guys, to. So lalagay ko na lang yung pinaka global link sa description ng video na ito if you want to explore this app, no. So yun lang for today guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.